Isang mapagpalang araw muli mga kapatid. Ako po ay lubos na nagagalak sa pagkakataon na ito dahil muli ako na naman po ay gagamitin ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita. At ako po ay lubos na natutuwa dahil kayo po ay nakakasama namin sa ganitong gawain at patuloy na nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. At alam ko rin naman po na hindi kayo pinapabayaan ng Diyos sa gitna ng pandemya na ating kinakaharap at patuloy rin po kayong manalangin, magpalakas ng ating ng ating buhay espiritual nang sa gayon ay mas maging malalim tayo at mas maunawaan natin ang salita ng Diyos. At maraming salamat dahil kayo ay nakikisama at dumadalo sa ganitong gawain kahit wala pa po tayong physical worship ay nakikisama kayo dito sa ating online worship dito sa Radium. Kaya maraming salamat sa mga tao nakikibahagi at patuloy na dumadalo na may pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesus. Ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito ay binigyan ko po ng title na Living with Holiness. Ulitin ko po, Living with Holiness. Kapag tayo po ay nasanay na sa masasamang bagay, nag-enjoy po tayo, lalo na po kapag hindi po tayo nahuhuli o nasusuklong, wala pong nakakakita ng mga mali nating ginagawa. Sa sobrang saya po natin na hindi na po natin na uunawaan na maaari na pala nating ikasama, lalo na kapag ito po ay sumusobra, enjoy na enjoy po tayo sa mga bisyo, happy-go-lucky kasi yun nga, wala naman po nakakakita sa atin. So, okay lang po sa atin na ganun ang ginagawa natin. Hindi po madali mamuhay ng matuwid kung yung pananaw po natin sa mundo ay hindi pa rin nagbabago. Tama naman po, paano po ba natin magagawang mamuhay ng matuwid kung yung pananaw pa rin natin noon ay hindi pa rin nagbabago kahit po nakilala na natin si Kristo, kahit sinasabi natin na tinanggap ko na siya sa aking buhay, sa aking puso, pero ganun pa rin yung pamumuhay natin, di ba po? Kung ang tawag ng laman ay nagbibigay po sa atin ng kasayahan, ay malinaw po na hindi pa rin po tayo totoong tagasunod ni Kristo. Maaari po nating sabihin na kabahagi tayo ni Kristo, pero tiyak po natin sa sarili natin na malayo po talaga ang puso, diwa at pag-iisip natin sa Diyos. Marami pong nagsasabi na isinuko na nila yung kanilang buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Isinuko na nila yung kanilang buhay sa Diyos. Pero may itinitira pa rin sa kanilang sarili, may mga lihim pa na itinatago na inaakala nila na walang nakakakita sa kanila, na hindi sila nakikita ng mga taong nasa paligid nila. Oo, tama naman, hindi ka talaga makikita ng mga taong nasa paligid mo. Kahit ako, hindi kita makikita, kahit sino. Lalo na't kung magaling ka magtago. Pero tandaan mo na gising ang Diyos, buhay ang Diyos. Lahat ay hayag sa Kanya. Lahat ay may kaparusahan. Kaya ayun po, wala talagang hindi nakikita ang Diyos. So, kung ang isang tao po ay patuloy na nagpapakasarap sa kasalanan, patuloy na nagkakaroon ng pagnanasa sa kapwa, ang hirap po maging matuwid kung hindi po natin sinisikap, hindi po natin tinutulungan ng ating sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung ang tingin natin ay kung ang pananaw po natin ay sapat na yung nakarinig tayo, ay katiyakan na yung punta natin sa langit, ay hindi po ganun yun. Kasi po kung tayo po talaga ay totoong nakiisa kay Kristo, malinaw po na tayo ay ipinawalang sala na sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pero dapat din po tandaan natin na dapat iba na po yung ating buhay magmula nang nakipag-isa na tayo kay Kristo. Hindi na po gaya ng dati. Dapat po ganun. Dapat may pagbabago pong makikita sa atin. May pagbabagong makikita. Hindi na po gaya ng pamumuhay natin noon. Para po muli ito sa mga nagsasabing mananampalataya sila ni Kristo, mga nakakarinig ng salita ni Kristo, nakakarinig ng salita ng Diyos. Diba? Pero imbis po na mamuhay ng may pagkabanal ay patuloy pa rin po sa pagkakasala. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito.
Salamat sa katatagan na binibigay mo sa amin. Salamat sa pagmamahal na patuloy naming nararanasan. Naway sa pagbubulay-bulay namin ng inyong salita sa pag-aaral namin ngayong araw, ay ikaw lamang po ang makita sa aking kinauupuan at ang ng salita mo ang marinig namin, ang mga aral mo ang matutunan namin sa araw na ito, O Diyos. Sa iyo namin pinagkakatiwala ito lahat, Panginoon, at alam namin na kami po ay sasamahan ninyo. Muli maraming salamat po sa pangalan ng inyong anak si Kristo Jesus. Amen. Kung meron po kayong mga Biblia o may Bible po kayo dyan sa inyong tabi, makibukas po kayo sa akin sa Ephesians chapter 4 verses 22 to 24. Ulitin ko po, Ephesians chapter 4 verses 22 to 24. Sabi po rito that in reference to your former way of life, you are to rid yourselves of the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, and that you are to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Sabi naman po sa Tagalog, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ito po yung nais ng mundo. Ang nais po ng mundo ay madalian na buhay. Gusto po ng mundo, madalian na buhay. Yung mabilis kumita ng pera. Kaya pansinin niyo po, lalo na kung nanonood kayo ng mga, mahilig kayo manood ng mga balita, o kay Rappi Tool po, ina-action ko, mahilig po kayo manood yan. Marami po yung mga nagre-reklamo na na-scam sila. Bakit po? Kasi gusto nilang kumita ng mabilisan na pera. May paraan daw na ganito para mabilis yumaman. So, ang dulo ay napapahamak sila, nai-scam na pala sila. Kapag sa gawaing bahay naman, dahil gusto mo rin naman madalian, gusto mo mabilis, dahil may iba kang ginagawa, ayaw mo nang nai-istorbo ka. Kahit hindi mo pa naririnig ng buo kung ano yung inuutos sa iyo, ay aalis ka na agad. Kahit, sige, bili ka ng ganito, hindi mo pa nalalaman kung ano ba yung iniuutos sa'yo. So, nakaalis ka na agad. So, ang problema po sa ating mga tao, ang gusto natin ay minamadali natin lahat ng bagay. Minamadali natin lahat ng bagay. Ganun po yung pananaw natin, ganun po yung nais ng mundo. Mahulog tayo sa tukso, magkasala tayo. Ganun po yung nais ng mundo. Pero ang nais po ng Diyos, magtiwala sa Kanya, matuto tayong magtiis, manalangin, maging matuwid, at mamuhay na may pagkabanal. Alam niyo po, yung pag binasa niyo po yung Old Testament, yung mga Israelita, dahil sila po ay nagkaroon ng inggit sa ibang mga bansa, hiniling nila kay Samuel na magkaroon sila ng hari. Nagnasa po sila na magkaroon sila ng hari kagaya ng ibang mga bansa, pero hindi po nila naiisip na meron naman po talagang hari at yun ng Diyos. Hindi po nila naisip yun. Ang gusto nilang hari ay yung nakikita nila, yung nakakasama nila, yung nahahagkan nila, yung napagsisilbihan nila. Ganun po yung nais nila, pero hindi po nila naisip na ang Diyos ay buhay. At yun ang gumabay sa kanila. Pero hindi po nila naisip yun. Kaya nag-request po sila na magkaroon po talaga ng hari. Ayun nga po si Haring Saul. Nagkaroon po sila ng pagnanasa, gaya po sa ibang mga bansa. Kasi po, kung titingnan naman po natin itong mundo, o kahit saan naman po, marami po talagang klase ng pagnanasa. Pagnanasa sa kapwa. Di ba po, pagnanasa sa kapwa, kaperahan, karangyaan, kayamanan dito sa mundo, pagnanasa sa gamit, ano pa ba? Kapangyarihan, pagnanasa sa kapangyarihan yan. Ganun po yung pananaw natin madalas. Yun po yung mga klase ng pagnanasa. Marami pa pong iba. Sabi po sa Galatians chapter 5 verse 17, "For the desire of the flesh is against the spirit, and the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another,
in order to keep you from doing whatever you want. Sabi po sa Tagalog, sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu, at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Pain po ito ng kaaway. Ang dali pong maunawaan lalo na po pag sinasabi nating mananampalataya tayo ni Kristo. Ang dali pong maunawaan na pain po iyon ng kaaway, yung mga pagnanasa na nabanggit ko, para po hindi tayo makapag-focus sa ating Panginoon. Para hindi tayo makapag-focus sa Panginoon. Dapat ang nalulugod po sa lahat ng ginagawa natin ay si Lord. Hindi po yung mga bagay na meron tayo, hindi po yung mga bagay na pinagnanasahan natin. Hindi po dapat ganoon. Dapat po ang Diyos ang nalulugod. Ang Diyos ang nabibigyan ng kaluwalhatian. Alam niyo po, ako naman, may mga kahinaan pa rin naman ako. Everyday, dinidil ko yon. Pinapanalangin ko yun na sana malabanan ko. Ganun naman ang buhay. Hindi naman po natatapos ang pagsubok natin dito sa mundong ibabaw. Pero iba naman po yung sinasabi natin na Kristiyano tayo, na tagasunod tayo ni Kristo, pero nagpapatuloy pa rin tayong mabuhay sa kasalanan kahit, yun nga, sinasabi po natin sa sarili natin o sa iba na Kristiyano tayo. Magkaiba po yun. Kung dati po ang kasalanan na itinakwil natin noon ay dapat po nilalabanan natin. Hindi na po ito yung nakadikit pa rin sa atin. Hindi na po siya yung parang nakaganito. Dapat po nakaganito na. Yung wala na po siyang makakapitan. Para ibig sabihin po, nilalabanan na po talaga natin yung ating mga kasalanan. Kaya po, bilang Kristiyano, bantayan po talaga natin yung sarili natin para mamuhay tayo ng may pagkabanal. Kasi dahil nga po ang tunay na Kristiyano, madalas ko pong sabihin ito ay tapat po talaga kahit nag-iisa. Tapat po talaga, ang tunay na Kristiyano ay tapat kahit nag-iisa. Kasi napakahirap po kapag tayo ay namumuhay na may kasamang pagnanasa. Sinisira po natin ang ating mga sarili sa harapan ng mga tao, sa harapan ng mga nakakakilala sa atin. Nakakaladkad po ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, lalo na alam nila na tayo ay manggagawa ng Diyos, tayo ay dumadalo sa mga iglesia, tayo ay dumadalo sa mga gawain, tayo ay nangunguna sa mga gawain. Nakakaladkad po ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at nasisira po yung relasyon natin sa Diyos. Nasisira po. Dapat po ang makikita sa atin ay manggagawa tayo ni Kristo, tapat po sa kanyang salita. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Si Lord po ang masusunod. Kagaya po ng niyo po yung nangyari kay Jonas. Ayaw niya sumunod, ayaw niya pumunta ng Ninive. Kaya ang ginawa ng Diyos ay pinakain siya sa malaking isda, di ba po? So, huwag na nating antayin na gawin sa atin yun, pero hindi naman po gagawin sa atin ng Diyos yon. Malinaw naman po. Dapat po marunong tayong maghintay, marunong tayong magtiis, marunong tayong magpakumbaba, maging mahinahon po tayo sa lahat ng oras. Ang hangad po ng Diyos kasi ay maging mabuti tayong ehemplo po sa ibang mga tao na nakakakilala sa atin. Lalo na po kung ang alam nila sa atin ay, ayun nga, manggagawa tayo ni Kristo, papahayag tayo ng salita ng Diyos. Dapat po, maging mabuti po tayong ehemplo. Ingatan po natin ang ating mga patotoo sa kanila. Ingatan po natin yon. Dapat po hindi po tayo mapupulaan, hindi po tayo masisilip. Kasi maaari po nilang ibato sa atin yon. Kung ako po, dito, sabi ko, ako po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Nakagawa ako ng kasalanan at na-witness po nila yon. Paano pa nila ako paniniwalaan? Paano pa po sila maniniwala sa akin kung nasaksihan nila na ako ay bumagsak sa pagkakasala? So, kaya sikapin po natin na maging mabuting ehemplo sa mga nakakakilala sa atin. Kaya talikuran na po natin ang ating mga masamang nais, mga masamang pagnanasa. Tingnan niyo po si Apostol Pablo, di ba po? Mamamatay siya ng mga Kristiyano, inuusig niya yung mga Kristiyano, pinapatay niya, pinapahirapan niya. Pero binago siya ng Diyos. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, But by the grace of God, I am what I am. And this grace toward me did not prove vain, but I labored even more than all of them. Yet not I, but the grace of God with me. Sabi po sa Tagalog, Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang pastol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Nais po ng Diyos ay mamuhay tayo ng naaayon sa kanyang kalooban.
Ayun po yung nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay mamuhay tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Renewed mind with the help of the Holy Spirit. Bago pong kaisipan, hindi na po yung puro kabulastugan, hindi na po yung puro masamang pagnanasa, nang sa gayon ay mamuhay tayo ng may pagkabanal. Tapusin na po natin o alisin na po natin yung kaisipan na yung nagdudulot sa atin ng kahirapan. Isipin nyo po kung ikaw po ay isang Kristiyano, sinasabi po, inaari po natin na tayo ay Kristiyano. Ang hirap po sa dibdib kapag may hinaing ka sa isang tao. Hindi mo siya mapatawad. Hindi mo siya mapatawad. Ang hirap po nun. Pero kung tayo po ay sinasabi nga natin na tayo ay Kristiyano, dapat po alam natin sa sarili natin kung paano tayo magpapatawad. Dapat po alam po natin yun. Kung dati po, kapag Sunday ka lang Kristiyano, gawin mo ng araw-araw. O hindi ka po natulong, tumulong ka na ngayon. Tumulong ka na ngayon. Kung di mo mahal kapitbahay mo, mahalin mo. Mahalin mo. Kung dati hindi ka nagbabasa ng Biblia, magbasa ka na. Magbasa-basa ka na. Kailangan everyday po natututo tayo. Hindi po yun hihinto. Hindi po siya hihinto. Hinto lang po yun kapag ang panahon natin dito sa lupa ay tapos na. To start is always easy, but to be consistent is different. Madali lang naman po talaga na umpisahan ng isang bagay. Madali lang po talaga umpisahan ng bagay. Ang mahirap po rito ay kung paano po natin ito gagawin araw-araw. Yung magiging committed po talaga tayo, especially sa pagbabasa po ng Biblia. Ayun po yung mahirap. Madali lang naman po talaga umpisahan. Sa totoo lang, kahit anong gawin mo, madali umpisahan. Pero yung magpapatuloy ka, yung maglalaan ka ng panahon para dito, yun po ang pinakamahirap. Yun po ang mahirap. So, tanungin po natin yung mga sarili natin ngayon. Kung etong nagdaang linggo, kung ilang oras ba tayong nagbasa ng salita ng Diyos. Sukatin nyo po kung mas marami ba yung paghawak nyo ng cellphones nyo, o kung ano ba yung hinawakan mo, yung laptop mo, kaysa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sukatin po yung sarili natin, tansyahin po natin, tingnan po natin, bilangin natin yung oras. Kung ilang oras ba tayong nag-meditate sa Diyos, kung ilang oras ba tayong nanalangin sa Diyos, kung ilang oras ba tayong nagkabisado ng mga verses. Tanungin po natin yon sa ating mga sarili. Kasi po, kahit ako po nagsasalita rito, hindi ko po alam yung takbo ng isip nyo. Hindi ko po alam kung ano ba yung nilalaman ng isipan ninyo. Hindi ko alam kung nakikinig po ba talaga kayo, at hindi ko po alam kung sinasapuso ba ninyo yung mga naririnig ninyo. Hindi ko po alam. Diba po, parang bumili ka ng pagkain, inutusan ka na naman, inutusan ka na naman. Pero sa loob mo talaga, ay ayaw mo naman talaga. Hindi bukal sa loob mo ang pagsunod. Hindi po totoong pagsunod yon. So, leader ka, pero sa buhay mo ay may mga old habits ka pa rin ginagawa, hindi mo pa rin mabitaw-bitawan, wala pa rin pagbabago, ay hindi po totoong pagsunod yon. Sasaktan po ang Diyos dahil ang gusto niya po ay mabago tayo, mabago ang ating isip at diwa na naaayon sa kanyang kagustuhan. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 14, pursue peace with all people and the holiness without which no one will see the Lord. Sabi po sa Tagalog, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Napakalinaw po na magpakabanal tayo nang sa gayon ay makakasama natin ang ating Panginoong Jesus. Hindi ko po sinasabi yung pagiging banal po natin ay dapat ganito. Pag lumabas ka ng tindahan, lagi ka nakabarong, lagi ka nakapantalon, nakaslacks, naka-black shoes, nakabarong ka paglalabas, nakapolo. Ay hindi po ganon. Hindi na naman sa babae, hindi naman kailangan nakadress ka lagi. Pag lalabas ka ng tahanan ninyo, bibili ka lang sa tindahan, kailangan nakadress ka. Hindi rin naman po na kailangan pag lalabas ka, may dala kang Biblia, nakahawak-hawak mo talaga para po makita ng ibang mga tao na banal ka. Hindi po ganun yun. Hindi po yun
maaari nating sabihin na tayo po ay banal kapag ginagawa po natin araw-araw yon, ay kahit gano'n naman po yung ginagawa natin, kung yung puso po natin ay laman po talaga, ay kung ang puso po natin ay makasalanan, wala po tayong takas, lahat po ay hayag sa Diyos. Wala po tayong maitatago. Makikita at makikita pa rin 'yan. Oo, sa mga tao, magmumukha tayong kabanal-banal dahil gano'n yung ginagawa natin. Pero kung ang puso natin ay may tinatago talagang dungis, wala po tayong magagawa. Nakikita po yan ng Diyos. Kaya nga po ang nais ng Diyos, magbago tayo. Suko po natin lahat ng ating pagkakasala. Napakalinaw po na turo sa Ebanghelyo ni Kristo. Isuko po natin ang lahat ng ating pagkakasala. Hubarin na po natin yung dating tayo, isuot na po natin yung bago. Pero tandaan po natin na hindi po ito kagaya ng damit, hindi po ito kagaya ng kasuotan na kapag mabaho na ay huhubarin mo na. Hindi po yun ganun. Wala po tong limitasyon. Hindi po yun ganun. Dahil po ang tinutukoy ng pagbabago ng Diyos ng isip at diwa ay walang hanggan po. Hindi po dapat magwawakas yan. Hindi matatapos. Kasi po, kapag tayo po ay kay Kristo, matututunan po nating magtiwala sa kanyang biyaya, palugyuin ang ating pananampalataya, at kita naman po natin na ang ating guro ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po yung mga estudyante niya, at siya po yung nabibigyan ng kaluwalhatian. Hindi po yung tayo yung nabibigyan ng kaluwalhatian. Ang ating guro, ang ating nabibigyan ng kaluwalhatian, at yun ang ating Panginoong Hesukristo. So, malinaw po na dapat ang nabibigyan po ng kaluwalhatian kapag tayo po ay kay Kristo ay ang ating guro. Hindi po yung estudyante, hindi po tayo yung naluluwalhati. Yung ating Panginoong Hesus po ang dapat na naluluwalhati. Nilikha po tayo ng Diyos, pinago tayo, nang sa gayon ay makalakad tayo patungo sa Kanya. Niligtas tayo ng Diyos, in-improve tayo ng Diyos, kasama po rito ang pagbabago ng ating mga ugali. Sapagkat kapag ang ating pag-iisip ay napuno na po ng pag-ibig ni Kristo at ng buong kapunuan ng Diyos, malinaw po na ang espiritu ng ating pag-iisip ay nabago at napalaya mula sa daya ng mundo. Ito po yung mga pagnanasa, mga kasalanan, halo-halo na po yan. At mula sa nabagong pag-iisip na yon ay nagmumula ang mga bagong pananaw, emosyon, kasanayan, at binibihisan po tayo ng katuwiran at kabanalan. At mga bagong tao na po tayo. Talikuran na po natin ang ating mga nakasanayang gawi. Lalo na po kung ito po ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ang Diyos po ay handang magpatawad sa ating mga kasalanan. Tinutulungan po niya tayong ayusin ang ating pamumuhay. Inaayos ang ating kaisipan sapagkat ang kanyang nais ay maging matuwid tayo, maging banal, at mamuhay sa katotohanan. Kaya po kung inaari mong Kristiyano ka, kapatid, makinig ka. Kung inaari mong Kristiyano ka, yung mga kasalanan itinatago mo, mamuhay ka ng may pagkabanal, iwasan mo na, paunti-unti, maging tapat ka sa Diyos, huwag kang maging tapat sa mundo. Maging tapat ka sa Diyos, huwag kang magiging tapat sa mundo. Tawirin mo na ang iyong isipan, paglingkuran mo ng buong puso ang Diyos, nang walang itinatago, sapagkat hayag lahat sa Diyos. Lahat po ay nakikita niya. Mamuhay po tayong ayon sa katotohanan. Lagi tayong dedepende sa salita ng Diyos sapagkat ito po ay mapagkakatiwalaan. Ang Biblia ay mapagkakatiwalaan. Bilang tugon po sa ating mga pinag-usapan, wag po natin kakaligtaan na kung tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, seryosohin po natin ito dahil siya po ang nakikita sa atin. Wag na po tayong makikisama sa kalayawan ng mundo, sa mga nais ng mundo, sa pagnanasa ng mundo. Iwasan na po natin yan. Sikapin po natin na mamuhay ng may pagkabanal. Manalangin tayo, bahagi natin ang Ebanghelyo ni Kristo, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Kasi po kung tayo ay mga totoong mananampalataya ni Kristo, makikilala natin ang ating posisyon kay Kristo ay tiyak na inilalayo po tayo sa mundo. Pagkatapos ng lahat ay may isang relasyon sa buhay na Diyos. Meron po tayong relasyon sa Diyos. Kaya dapat po nating maunawaan na araw-araw itong buhay natin ay dapat hindi na po makikihalo sa mundo.
Kundi ito po, kundi tayo po ay mamumuhay ng ayon sa salita ng Diyos, pinag-aaralan ito, nang sa gayon tayo po ay lumago rito. Mga kapatid, ang pamumuhay ng may pagkabanal sa Diyos ay proseso. Sikapin po natin araw-araw na malabanan ng tawag ng mundo. Hindi po ito biglaan. Hindi po ito biglaan. Hindi porket sinasabi mo na nanalangin ka ng pagtanggap sa ating Panginoong Yesus, ay tiyak ka na hindi ka na susubukin. Hindi po ganun. Wala pong ganun. Araw-araw po nating nilalabanan ang tawag ng mundo. Kaya po mahalaga sa atin na magbasa talaga ng salita ng Diyos. Na magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Kapag hindi po natin ito ginagawa, kapag hindi po tayo naglalaan ng panahon, magbasa ng salita ng Diyos, ay wala pong mangyayari sa atin. Wala pong mangyayari sa atin. Niloko lang natin yung sarili natin. Niloko lang natin yung sarili natin. Kaya muli mga kapatid, huwag po nating kaliligtaan na banal lang Diyos. Ang ating mga kasalanan ay kailangan nating ayusin, at higit sa lahat po ang kapatawaran ay nangangailangan ng kapalit na dugong handog, at ito ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Salamat sa katapatan mo dahil ikaw po ang nagsakripisyo para kami po ay matubos sa aming mga pagkakasala. Panginoon, salamat dahil ikaw po ay nagsakripisyo para maramdaman namin ang pagmamahal mo, O Diyos. Salamat sa pagmamahal mo na kahit kami po ay matitigas ang mga ulo, ay nandyan ka pa rin. Hindi niyo po kami hinayaan na magpatuloy sa pagkakasala, pero nandyan kayo para ialay ang inyong buhay. Dahil kami po ay walang kakayahan na iligtas ang aming mga sarili, pero kayo po ang nagsakripisyo para kami po ay matulungan, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa pagmamahal mo. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po yung nalalapitan namin, nasasandalan namin, Panginoon. Kaya Ama, patuloy niyo kami samahan sa mga ginagawa namin, sa ministeryo, Panginoon, sa mga personal naman naming buhay, sa hakbangan namin, sa mga hakbangin namin dito sa mundong ibabaw, Panginoon. Tulungan niyo kami na mamuhay ng may pagkabanal, Panginoon, na malabanan namin ng tawag ng laman araw-araw. Tawag ng mundo, mga ninanais ng mundo, mga pagnanasa, Panginoon. Bigyan niyo kami ng maayos na kaisipan na hangarin namin na mamuhay ng may pagkabanal, Panginoon. Matuto kaming magtiis, Panginoon. Matuto kaming magpakumbaba. Kaya salamat, O Diyos, dahil ikaw po yung nandyan palagi para sa amin. Hindi niyo kami binitawan, Panginoon. Pag-usay kami po ay sinamahan. Tuloy kami pagpalain, Panginoon, at ingatan sa pandemya pa rin po namin kinakaharap. Alam naman po namin na nandyan kayo palagi at hindi nyo kami pababayaan. Kaya Ama, maraming salamat po. Sa inyo namin pinagkakatiwala lahat ng ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Naway na pagpala po tayong lahat. Mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat po. God bless po sa atin.